Good evening, everyone. This is my topic today about ship stress and the measure of board to counteract the effect of ship stress. Hagi is sa kabugaton sa barko, if ang iyang bugat sa barko kay naras kilid, so mao mo bend ang ship kay ning push ang buoyant force padung upward. So pareha sa nakita sa picture, nabali to nga kay ang iyang bugat kinarman sa kilid, mo nabali siya. Saging is ang iyang kabugaton is naras tunga. Mao mo bend ang ship downward kay iyang kabugaton is nara man sa tunga. Para nakita sa picture, nabali ang tunga kay ang iyang kabugaton kay nara man sa tunga. Mao dili siya mo stable yang kabugaton kay yang kabugat kinara man sa tunga. Mao nabali siya kay kuan. Di man siya kuan. Yati. Next is shear force. Is dili pantay ang vertical force sa barko. So dili pantay ang kabugaton sa barko mao ang mga karga sa barko mao mo bend siya. Mo yang kabugaton sa kilid is gaan nya sa pikas bugat. Mao nga dili siya pantay if na waves nga padung. Next is torsional stress. Visualize streaming into the sea with the waves. On the part of bow of the vessel in moderate waves of swell condition as well as strain, and wave pass under the hull owing to the oblique angle of attack crease and through of the waves pass under the low and steam separately. Next is panting. Pagpanting dahil the water pressure ni siya nag-cause sa pasulod paggawas sa movement of a ship and hitting the bow and steam, and it's more pronounced at the bow which is punch the bow ahead of the water and as well. Next is pounding slamming. Ito po ay ang nagsasanhi ng pinsala sa barko kapag ulit-ulit na ang hinampas ng alon. Kapag mabilis ang takbo ng barko, ito ay nakakabinsala sa keel ng barko. Next is rocking. Rocking is rolling the deck lengths to move laterally relative to the bottom structure, and the shield on the one side of the move on vertically relative of the other side. Thank you for watching.